Ayan na nga po mga ka-sweetheart, samahan niyo po akong gumawa ng napakasarap na pansit bihon with sutanghon ngayong Holy Thursday. Samahan niyo po ako sa napaka-simple na pansit bihon pero ang sarap! As usual, ang una ko pong gagawin, ibababad ko muna po ang pansit bihon. Ayan po, bali po gumawa lang ako ng 1/2 kilong pansit bihon. Ibababad ko po muna siya ng mga 3 minutes ko lang ibababad siya. At saka po ang sutanghon. Usually po, yung iba hindi na ibinababad yung pansit. Pero ako po kasi, binababad ko siya para lumambot. And then, after po nun, mag-isa na tayo. Pero, first ko pong piprito muna ang squid balls. So, i-golden brown ko po muna siya saglit. Kasi ayoko pong isasama siya ng hilaw. Nalalansahan po kasi ako, kaya medyo pinapride ko muna siya ng ilang minuto at medyo golden brown. Wait ko na lang po ilang minutes kasi malapit na pong mag-golden brown ang aking squid balls. Ayoko po kasi nang isinasama ng hilaw kasi nalalansahan ako. Kaya ipinapry ko talaga siya. So, ayan mga ka-sweetheart, golden brown na siya. So, kailangan na natin siyang tanggalin sa mantika and start na tayong maggisa. Masarap po kasi ngayong Holy Thursday if bihon lang. Ayaw namin ng rice. So, lahat kami ngayon is kakainin namin pansit bihon lang. Fasting muna kami ngayon. Ayan mga ka-sweetheart, first po, isasangkot siya ko muna yung baboy. After po kasi ng squid balls, ipapa-golden brown ko rin tong baboy para masarap. Pangit po kasi yung maputla, di ba? Parang walang ganang kainin yung pagkuha mo ng pansit bihon is kulay puti yung baboy. Mas masarap po talaga na golden brown. Parang gaganahan kang kumain pag golden brown yung baboy. So waiting po natin siya ng mga how many minutes para mag-golden brown yung baboy. And then saka tayo dire-diretsong maggisa. Ayan po, hinahalo-halo ko lang siya kasi pumuputok. Nananakit siya eh. Sobra pa namang manakit. So now, golden brown na po yung ating baboy. So, needs po nating isit aside. And then, magisa na po tayo ng napakaraming garlic. I-golden brown din natin. Imikos-mikos lang natin or halo-haluin. Ayan mga ka-sweetheart. Hindi na po natin kailangan ng maraming lagayan. Pwede namang isit aside. Oh my God! Ayan. So, after pong mag-golden brown yung bawang, i-next na po natin ang napakaraming onions. Ayan po, isa pong malaking onions ang inilagay ko para malasa. So, at hindi ko po siya i-chinap ng maliliit. Chinap ko po siya ng tamang size lang. So, palabasin po natin ang aromatic ng ingredient ng pansit bihon. So, waiting po natin siya and halu-haluin lang mabuti para lumasa at masarap sa pagkain. So, halo-halo lang para make sure na luto na yung sibuyas at bawang. Hindi natin kailangan na ilagay na hilaw pa yung sibuyas. So, ayan, nilagay ko na rin po yung hipon. Next po kasi yung hipon. Ilagay po natin yung hipon na chinap ng maliliit. Naglalagay po kasi ako ng hipon na chinachop ko ng maliliit. Yan, mikos-mikos lang. And waiting lang. Ayan po, after nun, naglagay rin po ako ng shrimp cubes. Ayan, isang shrimp. Tapos po, after nun, isang pork cubes. Ayan, mga ka-sweetheart. Yan po yung technique kung paano masarap yung pansit bihon. Kahit kunti lang masyado yung lahok, basta mayroong cubes, okay na po yun. And then, halo-halo lang. After po nun, lagyan na natin siya ng mga ingredient. So, ilagay na natin yung pepper powder. So, ayan po, halo-halo din. Makikita naman ninyo na talagang golden brown na lahat ng ingredient. At saka po, 4 tablespoon na soy sauce or toyo. Ayan po yung inilagay ko. So, nasa inyo na po yun. Kung gusto nyo, yung pansit nyo medyo dark, mag-add po kayo ng toyo. Pero, gusto ko lang po kasi sa pansit is light lang. So, ayan, nilagyan ko na po siya ng 1 cup
1 liter na water. Ayan po. So, need natin siyang pakuluin ng mga ilang minuto bago ilagay ang bihon. So, hintayin ko po muna siyang kumulo. Ayan mga ka-sweetheart, kuluan na po yung aking sabaw. So, ipi-first kong ilagay yung carrot kasi medyo matigas yan eh. So, nilagay ko na po yung carrots. And then, waiting ko po siyang kumulo. After po nun, sinunod ko na ang pansit bihon at sutanghon. So, ayan po, halu-haluin lang natin. Hintay-hintayin lang natin siyang matuyo at maluto. Ayan po, di ba very light lang yung kulay ng bihon. Kasi yung pong iba, gusto nila medyo dark yung kulay ng bihon. Pero ako gusto ko light lang. And then, pagtuyo na po, ilagay na ninyo yung squid balls na pre-fried. Ayan po. So, ang sarap na kahit wala pa yung mga gulay. Pag isasama po nyo kasi yung squid balls, magiging malabsa siya pag isasama ninyo siya sa kulo. Kaya kailangan pagtuyo na saka ninyo siya ilagay. And then, after po nun, ilagay na natin ang mga vegetable. Ayan po, nandiyan na po yung kinchay at saka cabbage. Repolyo po, nandiyan na po. Sinama ko na lahat. Ayan, ihalo-haloin lang natin para mag-balance po yung luto. At kailangan din po sa gulay hindi overcook, kailangan half cook lang. Yung medyo pagkagat ninyo is medyo malutong pa, nagka-crunch pa. Yun po yung masarap sa gulay. Ayan po, halo-haloin ko lang muna siya ng ilang minutes kasi done na po siya, almost done na po siya. So, gutom na po talaga kami kasi mag-aalauna na po, hindi pa kami naglalans. Kasi naisipan po namin magluto ng pansit is mag to 12:30 na. So, ayan po, naglalagay na po ako sa bandihado kasi ready to eat na. Done na po ang aking pansit bihon. So, siya nga po pala. Thank you po sa support. Ayan, kain na po tayo. Kain-kain na po mga ka-sweetheart. Ayan nyo, tingnan nyo, nauna na ako kasi hindi ko na talaga matiis. Super hungry na talaga ako. It's so yummy. Siya nga po pala, sa nakagusto ng aking video, please paki-like, paki-share, and paki-follow na rin po. Shout out nga po pala sa mga nagre-request ng lulutuin ko. Message lang po ninyo ako kung anong gusto nyong i-vlog ko. Thank you so much po sa follow. Ayan po, maraming pong salamat sa lahat ng suporta at nagmamahal sa akin. Thank you so much sa tiwala. God bless po sa ating lahat. Happy Thursday!